everyone, you know, listening to hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favored. Only here at 98.3 FM Smile Radio. Ngayong gabi magsama-sama na naman tayo sa isang masayang kwentuhan, kantahan at syempre sa tugtugan. Oy. Pakpak naman dyan! Good! Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating kwentuhan, batiin muna natin naman nakikinig sa atin dyan sa Angeles, Pampanga. Si Tita Sin, si Mami Helen, si Charmaine, at si Chacha. Ayan. Happy listening po sa inyo dyan mula sa Angeles, Pampanga. Binabati din natin na mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California. Lalong-lalo na si Nanay Sol at Tata Edmond Evangelista. Binabati din natin si Kuya John Revoluciano and Kuya Ian De Leon of COPHS. Nang may mga greetings and suggestions or any questions, just text 0906-907-1316 for Globe and 0948-7811317 para naman sa Smart. Again, 0906-907-1316 para sa Globe and 0948-7811317 para naman sa Smart. Mag-text na po kayo. Binabati din natin Laconsay family of Kinatawan. Ayan, si Ate Jane, si Kuya Bernard, si Carlo, Janber, and Raisa. Hindi naman po kayo naabot ng aming ng signal or hindi kayo naabot ng radyo, pwede po kayo mag-subscribe sa aming sa aming live streaming. Just type www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Again, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Ayan, binabati natin ang
ang mga taga Sacramento, California, ayan, Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sis Cordiap, dealer of Salad Master. The whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Velmer and Sis Connie Masuecos. Music Mission team of TRCF, headed by Brother Bobo Yap. Music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sis Larry Manguera, with Brother Leo and Sis Marisa Swan, Ezra Cortez, Nora and Benny Tabingo, Tony Nucal, EJ, and Frances. Ganun din po kay Ate Josie Evangelista, Jeanette, and Calvin Allen. Nucal family of Sacramento and Texas, Magpantay family of Munding Batangas, Consel Richard, Alice, Chep, and Jam. At ganun din po si Kuya Jimmy, Queen, Adrian, Kim, Jay, Sed, Casey, and Cathy. Ganun din kay Ate Grace at Kuya Steel. Nakasama lang namin kanina lamang. Jack, Nika, Micah, Gio, Nante, and Abel Magpantay in Abu Dhabi. Victor, Malu, Chakbong, Maye, and Arjo, Evangelista Alzate family of Munting Batangas. Mel, Chris, and Darwin Almario, Iya, and Yana Valencia, Ate Annie Abelia, and all CHO staff. Greetings from Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista from Sacramento, California. Tuloy-tuloy na po ang ating tugtugan. Ito po ang kanta mula sa Lakewood Church. This is a song titled Still Standing. Meron tayong pahabol na greetings mula sa BBF team kay Lola Adele and Lola Annie Razon.
above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever, ever. I will praise the name. No other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious. Let's praise the sa ating lahat. Tayo po na po ay sa pagpapatuloy po natin, tayo po ay manalangin at atin pong itiwala sa Panginoong Diyos ang lahat po ng ating mga kahilingan, lalo-lalo na ating pangangailangan, maging po sa kagalingan ng ating mga pisikal na pangangatawan. Amen. Lord Jesus, salamat po sa gabi po na ito. Kami po ay patuloy po na nagtataas na aming pong papuri at pasasalamat sa iyo po mga kamangha-mangha na mga gawa sa buhay namin. Salamat Panginoon dahil 2,000 taon nang nakalipas, ipinrovide nyo na po Panginoong Diyos ang aming mga kagalingan, ang lahat po ng aming mga pangangailangan. Kaya nga po sa gabi po na ito, lahat po ng mga nasa banig ng karamdaman, nagpipray po kami Panginoon ng kagalingan, lahat po ng mga inaalipin ng kaaway dahil sa bisyo, dahil sa kahirapan, Panginoon, hihiling ko po na palayain mo po kami, palayain mo po sila, at ang mapagbiyaya mong kamay ang patuloy mo pong iunat para po sa kanila, Panginoon. Sapagkat alam po namin, higit kanino man kayo po ang may malasakit sa amin, Panginoon. Meron po kayong pagnanais sa amin na makita niyo po ang buhay namin na masaya, matagumpay, malaya, pinagpala, malusog, at na-enjoy po namin ang buhay namin sa inyo at ganun din ang aming pong relasyon sa inyo. Salamat po, pagpalaan niyo po ang programang ito na Panginoon na marami po mga nakikinig ang mapagpala ng iyong pong banal at makapangyarihan salita. Salamat Panginoon, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Okay,
Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Isang pinagpalang Friday again sa inyong lahat. At namiss po namin kayo. Dalawang magkasunod na isang Friday na wala po tayo. Yan. So, magandang gabi po muli sa inyong lahat. At sa lahat po ng aming mga tagapakinig at sa lahat po ng mga naka-live streaming or yung makikinig bukas, nagdideklara po ako sa inyo ng maraming pagpapala and open mind, open heart, and I declare na ang Holy Spirit po mismo ang direktang makikipag-usap po sa inyong mga puso. Yan. Ang topic po natin, our topic for tonight, hiniram ko po yung title ng prayer ng message ng aming isang pinakamamahal na kapatid na napakaganda, si Vilma Mendoza. Yan yung kanyang title sa message niya sa ating midweek. There's a rainbow after the rain. Yan, napapakanta tuloy ako. There's a rainbow after the rain. Sabi po ng Isaiah 54 verse 10, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion over you. Yan yung Isaiah 54:10. You know, there are times in life wherein everything seems dark. Para bang dark clouds covering the sun, kaya hindi mo makita yung rays niya, and nagkukos ito ng atmosphere para maging gloomy. And if you feel like you're not interested in going anywhere, doing anything, you know that feeling? Your appetite is as low as your self-esteem. No motivation to explore could be traced from the inside of you. No zest at all. This feeling is sometimes brought about by failures, breakups, slander, disappointments, rejection, humiliations, betrayal, regrets, yan. And most of the time, sickness and financial problem. These challenges, these problems, they come. Yes, but should we stop there? Should we isolate ourselves and just feel down? Magkukulong na lang ba tayo sa kwarto and magmumukmuk? Then, what's next? Nervous breakdown, depression, anxiety. Anong benefit natin from it all? Of course, you know the answer. It's a big no. Sometimes we find solutions from friends who pretend to be real, sympathize with us for a while, but slander us later. I hope wala kayong ganon. Then, ano magiging resulta? You will isolate yourself again, and then you will feel more devastated. So, parang wala ding nangyari, diba? So, think of it like this. Like the heavy rain and gusty wind that may ruin houses, uproot trees, they will soon pass. Storms will soon pass. They will go away. And importante lang, medyo pakuan muna natin yung ating mga bahay pagdadating ang bagyo, diba? Or bakuran kaya, talian kaya yung mga branches, and putulin natin yung mga excessive leaves and branches. Yan. What I practically mean is that problems and life's challenges may come, but they will just pass and soon go away. Like the storms, you don't know when they're coming, so you better be prepared at all times. Sometimes you feel you're strong enough to face any challenge, but sometimes the storm seems so strong. Para bang
parang pasan mo ang daigdig. Para bang ganon? Or para bang natatangay ka sa lakas ng hangin ng bagyo na dumarating sa buhay mo. Parang it just blows your mind and drag your emotion. And even though the battle has just begun, nag-uumpisa pa lang ang laban, para bang gusto mong sabihin, suko na ako. And you are ready to wave that white flag over you. Someone is just waiting for you, alam nyo ba yun? And kaya ka madaling sumusuko, mainly because you forgot to think that you're not alone in every battle. Someone is just waiting for you to wave your hand and say, Lord, I need you here, please. And na-miss mo tuloy na marinig yung sasabihin ng Lord na, andito lang ako, anak. Remember, sabi nga ng ating title, there's a rain after the rain. You know, I remember we were traveling along Halsema Highway. Halsema Highway is a road going to Sagada, to Benguet, to Atok, to Mountain Province, to Bontoc. Yan, pwede ka rin dumaan doon papuntang Banawe, Kalinga. And then, we were traveling, siguro nasa bandang, na kami, Bugias or Atok. And we were 7,400 feet below sea level. Above, sorry. 7,400 feet above sea level. And, ako kasi hindi ako natutulog sa biyahe pagka Halsema Highway. I want to enjoy the sight, the view. Ang ganda-ganda ng vegetable terraces, lalo along Bugias, nakakatuwa. So maya-maya habang andun ako, alam ko kami, 8 kami nun. So may 7 akong kasama sa team ko. And bigla ko may nakitang rainbow. Bigla akong nakitang rainbow. And sabi ko, uy, ginising ko na sila. Tutulog sila. Tapos nung makita namin yung rainbow, biglang, yun, kahit kagigising nila, nagliwanag yung mga mukha. Wow! Napaganon kami. So, nakita ko yung mga mukha nila, umaliwalas nung makita nila yung rainbow, which is actually lower than the bus that we were riding. Kasi makikita mo parang yung pinaka mataas na, yung pinaka crooked, kumbaga yung pinaka-curve ng rainbow is mas mataas pa yung bintana ng aming bus. Ayun, sabi ko, wow! Kasi nga nasa 7,400 feet above sea level kami sa Atok. So, makikita mo yung rainbow above the clouds. Yan. Obviously, the sight of the rainbow really brings the light. Diba? Kahit sino naman, pag nakita, parang, wow! Not just because of its colorful, majestic beauty, but because there was a covenant attached to it. Yan. It is God's covenant to Noah that is written in Genesis chapter 9 verses 11 to 13, and let me read it. Thus I establish my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Never again shall there be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations. I set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. Sabi pa niya sa verse 16, the rainbow shall be in the cloud, and I will look on it to remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. And until now, tinutupad ng Lord yung kanyang covenant na iyon kay Noah. Hindi pa dumating sa mundo. Since the time of Noah, yung pangyayaring yon na nagunaw ang mundo, nalunod ang lahat ng tao except yung family ni Noah dahil sa baha.
Hindi pa nangyari yon, hindi pa nangyari ulit yon kasi tinutupad pa rin ng Lord until now. Kung meron mang mga nalunod sa baha, hindi naman kabuuan ng mundo, and then kababayaan na lang ng tao. Pero wala pang nangyaring ganun na kagaya ng pangyayari ng panahon ni Noah until sa panahon natin. Isa lang palatandaan na the Lord is really very, very faithful to His covenant. So, may pangako siya kay Noah. So, every time we see the rainbow, naiisip natin na yan ang sign ng covenant ng Lord kay Noah. Yung rainbow, nagpapakita ng faithfulness ni God. At pagka nakakakita tayo ng rainbow, pagkatapos ng bagyo, symbol yun na tapos na ang bagyo. And then soon, you will see the sun shining again. And then, pwede na maglinis-linis ng mga natira ng bagyo. And then, pwede na uling magsimula muli. Diba? Pag nakita mo yung rainbow, and nakaka-delight ng puso, kahit na sobrang nabagbag yung damdamin mo, natakot ka, nahirapan dun sa bagyo. Pero pag nakita mo yung rainbow, it gives you a great feeling inside na para bang wow, 'di ba? So, kung dumarating yung mga ganong pangyayari sa buhay natin na para bang may napakalaking bagyo na dumaan, lagi nating isipin, there's a rainbow after the rain. Yan. At ang nakakatuwa kasi, kung nangako si Lord kay Noah at yun ang kanyang covenant, tinutupad niya hanggang ngayon. Then, God made another covenant to Abraham, that He will bless Abraham and all his seeds, and will make him exceedingly fruitful, and will make nations and kings out of Abraham's pedigree. So, pangako ng Lord kay Abraham at lahat ng lipi nito, kaya nga, ang Jews very blessed ang Jews talagang kahit saan ka makapunta, iba talaga sila, pinagpaala talaga sila. Dahil din yon sa covenant ni God kay Abraham. Okay, then, meron na naman panibagong covenant ang Lord kay Moses. Kay Moses, iniabot ang commandments. Okay? Ibinigay ni Lord kay Moses ang commandments na ang ibig sabihin nito, whoever obeys the commandments shall be blessed. But whoever disobeys shall be cursed. Yun yung covenant nung panahon ni Moses. But it didn't stop there. Kasi yung covenant nung panahon ni Moses, yun yung parang parang dumating kasi yung covenant na yon nung ang tao naghanap na ng parang sinabi na niya na, Moses, sabihin mo kay Lord kung anong gusto niyang gawin namin at gagawin namin. So doon ngayon, yun yung nag-cause na bumaba yung 10 Commandments. Ito yung gagawin nyo. Sige, gawin nyo to. Kabababa pa lang ng tablets of stones nung time na yon, pero meron na kaagad violation ang tao. At ikinimatay ng 3,000 men, 3,000 Israelites nung time na yon. So parang nakakalungkot yung panahon na yon kasi hindi naman kasi lahat makakasunod sa commandments ni Lord. So nakakalungkot yung commandments na yon kung doon lang tayo magbe-base. Buti na lang hindi natapos doon ang covenant ng Lord. There is a new covenant that God has established through Jesus. And the book of Hebrew called it the better covenant. It was written in Hebrews 8:6. At sabi, ito tinawag itong better covenant. Then the book of Hebrew again says in verse 7, chapter 8 verse 7, sabi, for if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. So, ibig sabihin, the first covenant na minimension dito is the old covenant or the covenant of law or the covenant of Moses. Okay, yung second covenant na tinatawag ay yung covenant ni God established through Jesus. So, yun na yung new covenant. Yun yung better covenant. At yun yung faultless covenant. Kasi,
yung nauna, medyo nagka-problema. Hindi makasunod ang tao sa utos ng Diyos. Kaya, lahat, sabi nga and all fall short of the glory of God. So, hindi natin ngayon ma-experience yung glory because of our disobedience kung tayo yung mga nasa panahon ni Moses. So, mabuti na lang may in-establish na new covenant through Jesus, and it is a better covenant. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 24, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. So, yun yung better covenant, yung new covenant na na-established because of the finished work on the cross. Because of the great sacrifice of Jesus on the cross. Kaya kung nung panahon ni Moses na para bang ang dami nating disobedience, ang daming disobedience ng tao, hindi pala ako kasama doon. Ang daming disobedience ng tao, failures, dahil doon ang dami ring tinatanggap na mga curses, ang daming mga kahirapan, karamdaman, ang daming dinanas na hindi maganda ng mga tao nung panahon ng Old Covenant, kasi nga hindi makaabot sa standard ng Diyos, kasi yung commandment hindi mo yun kayang matupad 100%. At napakarami ng covenant na iyon. Napakarami ng commandments na iyon. Sorry. Ang daming commandment yun. 613. At sabi ko nga, may mga sub-law pa yung bawat commandment. And ang total nun, 2,227 lahat-lahat. So, sabi nung isang nakarinig, sabi niya, meron ka bang list? Pwede bang makita? What's the use? Hindi mo rin naman masusunod lahat. But I have that list also. So, the precious blood of Jesus sprinkled on the cross ay nag-cause para magkaroon ng new and better covenant for us. Kaya nga, kanina ang title ng ating pinag-aaralan ay There is a Rainbow After the Rain. So, let me rephrase it to There's a Rainbow After the Cross. Para bang pag nakita mo ngayon yung rainbow, maisip mo, and dito ka ngayon sa generation na ito, which is the generation of grace or generation ng Jesus Covenant. Kapag naisip mo yung rainbow, maisip mo, thank you for the cross, kasi iba na ngayon. Ano man yung mga pinagdaanan ng mga panahon noon, tapos na. Kasi iba na yung covenant na ito. So, yung blood, yun yung nagsasabi ng, yung blood, pag pinag-usapan natin yung blood of Jesus, it is the atoning sacrifice. Or yung blood speaks salvation. Maraming sinasabi ang blood of Jesus. The blood of Jesus speaks better things. Pero let me just give you some of these things na spoken by the blood. Okay? Number one is, the blood proves God's great love. So, pag naisip mo yung blood of Jesus na sprinkle doon, nagsisignifies ito or nagpo-prove ito ng great love of God for us. Sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sabi nga ano yung pinaka-importanting word doon sa John 3:16? Sabi ng iba, love God. Actually, it's the word so. Kasi yun yung nagsisignifies ng degree ng pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, grabe yung pagmamahal niya for us. So, kasi yung binigay niya yung bugtong niyang anak, kaisa-isang anak, darling of heaven, binigay sa atin. So, andun yung greatness talaga ng love of the Father para sa atin. And knowing that the blood speaks great love of God,
bibigay sa'yo ng rest, di ba? Binibigyan ka nito ng kapahingahan. Binibigyan ka nito kapahingahan. Sabi sa 1 John 4:10, "In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." Ano ba ibig sabihin ng propitiation? Ibig sabihin, atoning sacrifice. Ibig sabihin, pinangbayad. Pinangbayad, pinanghaing handog para sa ating mga kasalanan. Alin? Yung blood ni Jesus. Si Jesus mismo at ang kanyang precious blood. Si Jesus ang naging lamb offering. Si Jesus yung naging high priest. Si Jesus din yung naging mercy seat. Si Jesus din, yung blood rin ni Jesus ang naging yung sprinkling, nag-sprinkle doon sa mercy seat para ikaw at ako mapatawad ang mga kasalanan mo at kasalanan ko. Sa Jeremiah chapter 31 verse 33 din, maganda yung nakasulat doon. It talks about the love of the Father. Sabi sa Jeremiah 31:3, "The Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you." Ay, yun yung, ang pinakamasarap doon pakinggan yung, "I have loved you with an everlasting love." So, meaning, the best thing about the love of the Father is that it won't stop from loving you. Hindi ito naubos. Lagi natin itong sinasabi paulit-ulit. Hindi naubos, hindi napapagod. Sabi nga, "I have loved you with an everlasting love." Para bang napagod na ang lahat, huminto na ang lahat na mahalin ka, pero si God the Father, hindi siya titigil na mahalin ka. So, yun yung kanyang pangako sa atin. So, when you think of the blood of Jesus, yung tinapos na gawa ni Jesus doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, think of the great love of the Father for us. And mapapahinga ka. Mapapahinga ka. Kanina pinag-uusapan natin yung para kang nasa dilim, para bang dark clouds covering the sun, and it covers the rays to shine upon you, and para bang gloomy ang pakiramdam. Yun yung kaninang sinabi ko sa introduction ko. And malungkot. Pero pag alam mo, there's one Father who loves you very much, and that He will not stop loving you, and that whoever you are, mamahalin at mamahalin ka pa rin niya. Diba, it gives you rest, na parang kahit na ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, there's one Daddy Lord who loves you so much, and will love you with an everlasting love. Yan. At kasama sa pagmamahal na yon is a love that forgives. Ang katotohanan, the truth about God's love is that it forgives. Okay? Yung blood, sabi ko, the blood of Jesus speaks forgiveness also. Kasama sa great love of God is His forgiveness. Sabi sa 1 John 1:7, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins." Cleanses us from all sins. And eto, sabi ko kanina, minsan kasi, the cause really of yung gloomy feeling natin is the unforgiving spirit. Yung hindi ka nagpatawad sa mga nakasakit sa'yo, at hindi mo rin mapatawad ang sarili mo sa mga nagawa mong hindi okay. Kaya parang, alam mo yon, yung you want to isolate yourself from other people, gusto magkulong lang sa kwarto mo, and para bang tag-ulan naman ang buhay, parang tagbagyo na tagbagyo, wala man lang rainbow, parang ganon. So, naisip mo, if you will think about God's forgiveness, that the blood of Jesus cleanses us from all our sins, it will lead you to forgiving yourself and forgiving those who hurt you. So, powerful, di ba? Powerful yon.
And then number 2, the blood leads us to reconciliation. The blood leads us to reconciliation. Kasi ganito yun eh, di ba? Dahil merong disobedience yung tao during the old covenant ay na-separate kay God. Isa pa, nag-umpisa kay Adam, nung nagkasala ang tao, nagkaroon ng fall of man, na-separate kay God. Hindi na connected si God sa mga tao. Yan, sa mga tao. But, because of the blood of Jesus, nagkaroon ng reconciliation sa man at sa Diyos. Sa Colossians 1:20, and by Him to reconcile all things to Himself, by Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross. Ulitin ko po, Colossians 1:20, and by Him to reconcile all things to Himself, by Him, whether on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross. So, because of that, because of the blood of Jesus, nagkaroon na tayo ng reconciliation. Kaya kung minsan naisip mo, para bang galit ang Diyos sa'yo kasi may kasalanan ka. Kung naisip mo, marami kang kapalpakan, or kaya mo nararanasan ng maraming bagay sa buhay mo ngayon kasi pinaparusahan ka ng Diyos, or kaya nagkakapangit-pangit yung buhay mo kasi malaki ang pagkukulang mo sa Diyos. Isipin mo, nireconcile na tayo ng blood ni Jesus. Nireconcile tayo ng blood ni Jesus para magkaroon ng muli ng ugnayan ang tao at ang Diyos. Okay? Yun yung tinatawag na right standing before God. Nakakatayo ka na, pwede ka na lumapit sa Diyos, pwede ka na makatayo sa harapan ng Diyos because of the blood of Jesus. And dahil dyan, di ba? When you think of it na ang Diyos nagagalit sa'yo, minamahal ka pala niya, ano man yung nararanasan mo sa buhay, whether sakit yan, ano ba yung mga binanggit ko kanina, disappointments, betrayal, ano man yung naranasan mo, you can always come to the Father. And then, para bang pag nalaman mo na I am reconciled, and then coming near to the throne of grace, and yun yung magbibigay ba sa'yo ng pakiramdam na makakalaya ka doon sa mga ganong pakiramdam o ganong sitwasyon, and then unti-unti nasisilip mo na yung rainbow, nasisilip mo na yung radiant, then before you know it, ayan na siya, yung very, very colorful rainbow ng buhay mo, ayan na, nakikita mo na. Okay? And number 3, the blood assured us of our acceptance and justification. Sabi sa Ephesians 1:6, we are accepted in the beloved. So, hindi ka lang niya basta tinanggap ka niya sa pinakamamahal. Tinanggap ka niya kay Jesus. Naging katanggap-tanggap ka, hindi dahil blameless ka and faultless, kundi tinanggap ka because of Jesus. Kaya nga, the moment you believe in Jesus and His finished work on the cross, nagkaroon ng acceptance si God the Father para sa'yo. And then, because of that, ikaw mismo, makukure ka, mahihil ka ng rejection. Kasi, ang mga bagay, kung bakit para bang very dark yung mundo mo, kasi minsan, you feel rejected by people. Yung bang, you feel so alone, kasi parang walang tumatanggap sa'yo, walang naging totoong kaibigan sa'yo, walang nagmahal ng totoo sa'yo. Kaya parang, ang pakiramdam mo ngayon, ka-reject ka, hindi ka okay. So, ang ginagawa mo na lang, nagkikreate ka na lang ng sarili mong mundo. Create ka na ng sarili mong mundo, which is always alone, always a lonely world yung iyong kinreate. And, nahihirapan ka, of course, parang ang glooming, bagyong-bagyo pa rin yung dating ng buhay mo. But, upon realizing that the blood of Jesus speaks about acceptance.
Diba? Pag naisip mo na you are accepted for who you are, not because of what you did, not because of the things that you do not do, but because of what Jesus did on the cross. And dahil doon, nagkakaroon ka ng, pag nagkaroon ka ng feeling of acceptance, iba na eh. Iba na yun eh. Nag-iiba na yung pakiramdam mo. Unti-unti nare-regain mo yung confidence mo. Unti-unti nabubuhay na naman yung pakiramdam mo, sumisiglak ka. Kasi alam nyo, number one talaga na kailangan ng tao, need ng tao is to be loved and to be accepted. Kasi kahit gaano ka karunong, kahit anong maraming meron ka na wala yung iba, pero pagka rejected ka ng mga tao or hindi mo naramdaman yung totoong pagmamahal, feeling mo kulang ka. Kaya pag tinanggap mo yung assurance of God's acceptance to you, mag-iiba yung pakiramdam mo sa buhay mo. Mag-iiba din yung pagkatao mo. It will change your attitude, it will change yung pananaw mo sa sarili mo at yung pananaw mo rin sa iba. Madali mo rin matatanggap yung mga tao despite their flaws, despite their weaknesses. Hindi naman ibig sabihin na okay sa yung lahat ng yun, pero you learn to love them despite of all their flaws. And isa pang ina-assure tayo ng blood of Jesus is the justification. Ano ba yung justification? Yun ba yung parang halimbawa yung mga sisintensyahan na dahil meron silang ginawang malaking kasalanan, and then sasabihin, binigyan ka ng parol, parang sinasabi sa'yo na makakalaya ka na, and hindi ka na, you are declared not guilty. Yun yung justification. So sabi sa Romans 5 verse 9, much more then, having now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So, yun, diba? Justified ka, not because sobra ka nagtika, nagsisi, nagkaloob ka ba, nag-offer ka ba ng mga sacrifices. It's not that. It's not that. Your justification is by His blood. Okay? At yung bang poot ng Diyos, kasi 'di ba, ang mga Israelites pagka meron silang disobedience, pag meron silang disobedience sa mga laws of Moses, nakakaranas talaga sila ng wrath of God, yung poot ng Diyos. Poot ng Diyos kasi napupot ang Diyos sa mga disobedient people. So save tayo from that wrath. Why? Because we are being justified by the blood of Jesus. On the cross, habang nakabayubay ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ikinarga ang lahat ng kasalanan natin sa kanyang katawan, at siya ang nagbata, siya ang nagdala ng lahat ng punishment, lahat ng hirap, humiliations na dala ng ating mga kasalanan. And because of that, we are justified from our sins sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. So, di ba, yung nagkamali ka pero hindi ka paparusahan, nagkamali ka pero hindi ka tatanggap ng eternal punishment, kundi forgiveness at habag yung tinanggap mo. And merong nagbayad ng ransom, nagbayad ng punishment, merong tumanggap ng sentensya, hindi ikaw, sa mga kasalanang nagawa natin. Di ba? It's so liberating na wala ka palang babayaran na, yun lang, di ba? Yung may utang ka tapos may nagbayad na iba. Wow, para bang hindi mo nababayaran yun kasi may nagbayad ng iba. Ay, sarap ng pakiramdam na kasi lagi mo iniisip, di ka makatulog, may utang ka, may babayaran ka, lumalaki na dadagdagan. Pagkatapos may nagbayad na iba, sabihin, babayaran ko na yung utang mo. Di ba parang, wow, ang sarap sa pakiramdam. Very liberating to know that because of the blood of Jesus,
lahat ng punishment para sa ating mga kasalanan, hindi na natin tatanggapin. Although, syempre ang sin, makamandag pa rin. Kapag ginawa mo yung sin dito sa lupa, may consequence pa rin yun. May consequence pa rin ang mga ginagawa nating kasalanan. Pag nagsinungaling ka sa isang tao, mahihirapan ka nang i-justify yung pagsisinungaling mo sa susunod. Kasi kailangan mo na naman gumawa ng isang pagsisinungaling to cover up your previous lie. So, hindi masaya, 'di ba? May consequence pa rin, mahirapan ka. Tapos nakakasira ng relationship natin yung mga kasalanang ginagawa natin kasi hindi na natutuwa sa atin yung ginawa natin ng kasalanan. May nasaktan nasaktan sila. So may consequence pa rin yung mga kasalanan na ginagawa natin. Pero ang maganda, pag pinag-usapan natin yung relationship natin between God and us, we are already forgiven and we are already justified from our sins. So, there's hope, di po ba? There's a rainbow after the cross. Kung sa tingin mo, parang wala nang pag-asa ang buhay mo kasi ang dami mo ng kapalpakang ginawa at ang dami mo ng napagdaanan at ang dami mo ng pagkakamali, ang dami mo ng rejections and humiliations na naranasan because of what you did or kung ano yung mga naging attitude mo before. Because of the cross, sa harapan ng Diyos, you are justified, you are accepted, you are deeply loved, and you are being reconciled to the Father, and ang maganda din noon, you are freely forgiven. At pag naisip mo yon, ang dali-daling lumapit sa Lord. Ano man ang mga pinagdadaanan mo. Hindi mo ba maiisip na kaya kami sakit kasi pinarusahan ka, galit sa iyong Diyos? Hindi mo maiisip yon kasi nga, you are already forgiven. Kaya mas madaling lumapit, ang mga mountains lumiliit, naging parang maliit na bato na lang sila na pwede mo nang sipain and wala na siya. Yung mga bagyo, parang ambo na lang ang dating niya kasi hindi ka na niya na-harm. Sabi ko kanina, importante lang kung ang bagyo dahil hindi mo alam kung kailan darating, pako mo na yung bubong mo, tibayan mo na yung tali ng mga kisame or yung mga puno, medyo bawasan mo na. So parang sa buhay natin, assure yourself always of the love of God. Nang sa gayon, lumating man ang bagyo, yun ang magiging matibay mong sasandalan, isang matibay na pader na sasandalan mo na kahit dumating ang matinding bagyo sa buhay mo, nakasandal ka pa rin sa napakalaking pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Lagi mong iisipin, ano man yung mga pinagdadaanan mo sa mga panahong ito, napakatindi man yan, niloko ka ng asawa mo or nawalan ka ng kabuhayan, nalugi ka sa negosyo or yung mga anak mo failure or meron kang matinding karamdaman or bumagsak ka sa exams or ano man yung matindi mong nag-break kayo ng boyfriend or girlfriend mo or final exams na wala pa, ano man yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo, always remember there is a rainbow after the rain. There is a rainbow after the cross. Nasa after the cross era na tayo. Tama na yung, kasi ang gusto ng Lord, the death of Jesus on the cross, its aim is to make you see colors, like the colors of the rainbow in your life. Ayan, to never stay in darkness because He already brought us into His marvelous light, transforming us from glory to glory. Kaya, mga anak, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan na nakikinig po ngayon at manonood bukas, nagdideklara po ako sa inyo ng wisdom ng Lord. Makita nyo po, and metanoia, change of mind, makita nyo po kung gaano kabuti ang Diyos. At wala tayong pinaka-the best na malalapitan, ano man ang ating dinaranas sa ngayon, kundi ang Panginoon. Tandaan nyo, there is always rainbow after the rain because God loves you so much. God bless you.
binabati natin naman ang kinig sa atin dyan, syempre sa Sacramento, California. Delta Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sis Cora Yap, dealer of Salad Master. The whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Velmer and Sis Connie Masuecos. Mission team of TRCF, headed by Brother Boboy and Sis Cora Yap, tama ba? Music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sis Larry Manguera, with Brother Leo and Sis Marisa Swan. Ezra Cortez, Nora and Benny Tabingo, Tony Nucal, EJ and Frances. Ganon din po kay Ate Josie Evangelista, Janet and Calvin Allen. Siyempre, binabati din natin ang Nucal family of Sacramento and Texas, Magpanday family of Munting Batangas, Posel Richard, Alice, Jep and Jam, Jimmy Quinn, Adrian, Kim, J. Said, Casey and Cathy. At ganoon din po kay Ate Grace and Kuya Stil, Jack Nika, Micah Gio, Nante Abel Magpantay of Abu Dhabi, Victor, Malu, Chakbong, Maye, and Arjo. At binabati natin siyempre ang Evangelista and Lazate family of Munting Batangas. Yan. Okay, binabati po natin si Ninang Adele Razon. Binabati po natin si Ninang Adele Razon at si Ate Annie Piquet. Ayan. At saka syempre, welcome to the Philippines, Febe and Jeremiah Quintano. Ayan, na ngayon ay nasa Bataan Home. At binabati rin natin ng good evening si Edlyn, day off ngayon. Yan, hello Edlyn. Yan, ate. Hi Ed and Nanay Evelyn, Vilma Mendoza, si Nanay Lucy, si Saria, ayan, at saka yung mga nandyan sa lote. Binabati natin ang mga taga-Angeles na nakikinig sa atin, si Tita Sins, si Mami Helen, si Charmaine, at si Keisha Faith Ruiz the Great. Yan. Ayan si Pastor Razon, dyan po sa Bontoc, Mountain Province. General Luciano of Arizona, USA. Sir Ian De Leon of ZOBNHS. Yung kapatid ko, si Ging, at yung husband niya, si Jeff Camu, at yung dalawang pogi, si Josh and Alex Camu of Cincinnati, Ohio. Tolentino family of Puerto Ribas, si Tita Rowena, si Tenten. Happy birthday, Tenten! At Happy birthday, Tente! ganoon din kay Dwight. Yan. Hello to Samson! Hello to Ate Lotlot and Ate Gigi Espinosa. Wala ba kayang kamay? Indayo, sayaw tayo. Hey, what's up, people? Ma'am Selma and Sir Mario Codog dyan sa Bontoc Mountain Province. Get well to Kel. Hello to Josh dyan sa Taytay and to Sam. Hey, what's up, people? Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hello to Hannah. Nakakahawa ang Hazel and Diane na nandyan sa Puerto Ribas. Belated happy birthday kay Christine Liano and Harold. Happy birthday. Advance happy birthday kay Kuya Greg Soriano. Hello Tatay Ed of Puerto Ribas. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating program. #BBF, blessed, beloved, and favored. Ayan. Salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin. I declare favor upon favor, blessings upon blessing, and maranasan yung maraming evidences of God's great love for you. Ayan, ugaling niyo pong makinig sa ating program every Friday, 7 p.m. only here at 98.3 FM, Smile Radio. Keep on listening to #BBF. Dahil sa #BBF. Bye! Nagmamahal sa'yo! Good evening, everyone.